Isang araw na lang bago ang deadline ng filing of Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. At ngayong araw, ilan pang malalaking pangalan ang naghain ng kanilang COC sa pagkasenador. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Maynila si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon. Pops J, isang araw bago ang deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy, ilan pang malalaking pangalan sa politika ang naghain ng kanilang pangangandidatura sa pagkasenador dito sa off-site COMELEC office sa Manila Hotel, Tent City. Comeback sa Senado ang pakay ni dating Senador Gringo Honasan sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Tatakbo siya sa ilalim ng Reform PH Party at nais niya raw tutukan ang land use, national security, freedom of information at food security. Naghain din ng COC si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa pagkasenador. Pangako niyang makapagbigay ng electric vehicles lalo na sa mga driver at tsuper nang walang interes. Opisyal na rin ang pag-resign ni Benhur Abalos bilang DILG Secretary ng kanyang ihain ang COC. Aniya, ang pagpapababa ng bayarin sa kuryente, pagkain at sustainability at pag-amyenda sa local government code ang nais niyang tutukan. Senatorial aspirant din si former Senator Bam Aquino mas sinasabing tututukan ang pagpapatupad ng mahahalagang batas kahit pa nasa Administrasyong Marcos kung mabibigyan ng pagkakataon. Maging si dating Senador Manny Pacquiao, gusto raw labanan ang korupsyon. Naghain din ng COC ang re-electionist na si Senator Bong Revilla. Aniya, marami pa raw siyang kailangang trabahuin tulad ng pagpapababa ng mga bilihin at pagsagawa ng programa para sa mga mangingisda at magsasaka. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Yan po ang resulta ng pagbudots natin sa Senado. Ngayon, muli nating inaalok ang ating kakayahan sa ating mga kababayan para patuloy silang paglingkuran. While we have accomplished so much, work never ceases and there is still much to be done. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? Pops J, aabot sa 100 ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador ngayong araw at 100 din naman ang naghain ng CONA sa party list. Kabilang ang aktres na si Nora Honor ng People's Champ Party List na nais irepresenta ang media at film industry at Attorney Chel Jokno mula sa Akbayan Party List na nais paglaban ang interest at welfare ng mga Pilipino. Pops J. Merymon, si former Senator Manny Pacquiao nakalaban sa 2022 presidential elections si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, tatakbo siya sa senatorial slate ng administrasyon. Tama ba yan? Yes, Pops J. Tatakbo siya sa Partido Federal ng Pilipinas at kasama nga siya dito sa senatorial slate na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nung natanong natin kung ano nga ba yung masasabi niya dahil isa siya sa mga kritik ng Administrasyong Marcos nung dati pa lang din, nung siya ay tumatakbo pa lang. Ang sabi niya, hindi raw siya nag-critique ng todo, bagaman ang naitanong daw sa kanya during that time ay tungkol sa korupsyon. So, against daw siya sa korupsyon, pero so far, eto siya, tuloy siya sa paglaban kasama ang administrative. Merymon, doon sa kanyang pahayag, no? Sa pahayag ni dating Senador Manny Pacquiao, eto nga, yung sinabi niya na maganda ang lagay ng Pilipinas sa panahon ng mga Marcos. Pero may sagot ba si Pacquiao? Paano siya napunta sa partido ng administrasyon? Pops J, nung natanong natin tungkol dyan, ang sinabi niya nga lang ay kailangan daw paniwalaan nila o tingnan yung magandang naging ambag ng Administrasyong Marcos. So walang naging detalye tungkol sa paano siya napunta sa pagiging isang kritiko ng Marcoses na ngayon ay kasama sa senatorial slate ng administrasyon. Pero ang nabanggit na nga lang ay itong hindi raw siya nag-criticize ng todo sa Marcos during that time, kubagaman ang inilalaban niya ay yung pag-ayaw sa korupsyon. Merymon, bukod kay Pacman, may lalaban din siyang kaanak sa midterm elections. Tama ba? Yes, Pops J. Bukod dito kay former Senator Manny Pacquiao, tatakbo rin ang anak niya na si Michael Pacquiao sa pagkakonsehal sa General Santos City. Kasama naman sa People's Champ Movement, second nominee ang kanyang asawa na si Jinky Pacquiao. Kasama niya itong si ex-PDP Laban spokesperson, Sayap. Pops J.
Meremon, opisyal na rin naghain ng kanyang COC si Attorney Chel Jokno bilang party list representative. Ano raw ba ang rason bakit siya lumipat mula sa planong magsenador? Pops J, halos pare-pareho lang din sila ng kanilang sinasabi tungkol dito sa kanilang pagpa-file ng pangangindikatura. Whether senatorial o nominee sila ng kanilang mga partido, nais daw nila na makatulong sa kanilang mga kababayan at ngayon ay may suporta rin ng mga partido. Kapareho din ito ng actress na si Nora Honor. At nung natanong din natin kung meron ba siyang, ako baga may kadahilanan ba na wala na ba siyang proyekto, wala na raw ba siyang pelikula, kaya siya pumapasok sa larangan ng politika, ang sabi niya, hindi raw ito totoo. Ang gusto niya ay yung pagtakbo para makatulong sa kanyang mga kababayan, especially sa mga kawali niya sa media at film industry. Pops J. Meremon, sino pa bang malalaking pangalan ang inaasahan nating maghain ng COC dyan? So far, Pops J, kompleto na kasi yung admin senatorial slate. Ang inaabangan na lang natin ay iba pang mga personalidad o big names na posibleng magpa-file hanggang sa last minute. Kasama na nga dito itong si Senator Kiko Pangilinan. Aasahan natin siya bukas hanggang sa last minute. At the same time, ina-expect din kasi natin itong si outgoing Davao City Mayor Abaste Duterte na magpa-file. Pero dahil lumabas ngayon na nag-file na si former President Rodrigo Duterte bilang pag-aalkalde sa Davao City, kasama niya, katikit niya itong si Baste Duterte bilang Vice Mayor. So ngayon tanggal na siya sa usapan kung aabangan ba natin siya na maghahain ng kanyang COC sa pagkasenador. Pops J. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Meremon Reyes.